Merong isa sa mga relatives ni Alex ang may ayaw talaga sa akin. Noon hanggang ngayon, iba siyang tumingin sa akin. Parang lagi niya akong sinusuri. Sabi niya, parang masyado namang makulay ang buhok mo. May natira pang adobo. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pagod na? Okay. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel, and this is my life in Korea. Katatapos lang umulan kaya medyo malamig and mahangin din. Papunta ako ngayon sa Moda Outlet para mag-check ng shoes ni Ijun. Alam niyo, totoo yung mother knows best talaga. Sinabi ko na last time kay Alex na mahihirapang suotin yung nabili naming white shoes from Nike kasi high cut. Very uncomfortable si Ijun pagpasok sa school and then pag-uwi sa bahay. Sabi niya, Mami, susuot ko na lang tong shoes na to kapag mamamasyal tayo. Nahirapan ako sa school. So, yun. Ay, may nakaiwan ng payong. Yan, o. Pag ganyan, wag niyong kunin. Baka mapagbintangan kayong magnanakaw to netizens. Ang dami pa namang CCTV cameras dito. Wag na wag kayong gagalaw ng gamit na naiwan. Ha? Ang ganda talaga ng maple trees. I decided to walk para ma-witness pa yung nagsisilaglagang dahon sa mga puno kasi soon winter na talaga and tuyo na ang mga puno. Ah, ang ganda oh. Pero parang nagsisi ako na naglakad ako. Sobrang ano na, nag-iinit na yung tenga ko sa lamig. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Daming sale, oh. Ay, hindi naman nakasale ang New Balance. Nike ang nakasale. Daan ako sa Daiso. Mag-check lang ako ng pang Christmas decor. Baka may mabili ako. Ay, ang cute ng ribbon. Ang mura lang ng mga pang decors dito. Pinakamahal 5,000 won. Pinakamura 1,000 won. Ay, ang cute. Punta ako ng No Brand. Mahangin. Malamig. Masarap tong cheese cream cake ng No Brand. You should try to, netizens.
Hala, nasira na yata yung ano ko, camera ko. Iba na yung kulay. Ano nangyari? Na ano kasi to eh. Nabagsak kanina. O yan o. Ba't ganun? May napindot ako, ganun. Akala ko nasira na may napindot ako to netizens. Yung color. Kaya pala. Ay, nako. Ang hirap talaga kapag nababago yung settings eh. Ay, sabi na. Pagpasensyahan nyo na, to netizens. Merienda si Ina ng cheesecake. Mura lang to. Around 10,000 won lang. Kaya lang, baby frozen pa yata. Ano ba yan? You say hi, baby ko, oh. Yeah. I can see you. Hi. Maya-maya na ako, magluto ng dinner. Pahinga ko lang saglit. Diyan lang kayo. Buti na, bago ko na yung settings ng camera ko. May mga natira pa kaming ulam. Ipapainit ko na lang. Pero magluluto ako ng kimchi stew. Itong kimchi na to is from last year. Lagay tayo ng sesame oil. Lagay tayo ng water. Pakuluin lang natin. Prepare ko ang tofu. Prepare din tayo ng chili peppers. Hindi ito maanghang. Okay, habang naghihintay ako ng kimchi stew. Actually, meron akong gustong i-share sa inyo to netizens na nawala na sa isip ko. Na-remind lang ako ng to netizen din. Merong isa sa mga relatives ni Alex ang may ayaw talaga sa akin. Pero hindi ko nasasabihin kung sino, ha? Ikikwento ko na lang bakit ayaw niya sa akin. And alam nyo, hindi ako aware na dinidiscriminate niya na pala ako before. Kasi hindi ako nakakaintindi ng Korean eh. So, na-realize ko na lang nung nag-start na akong mag-aral ng Korean. So, sino to? Isa to sa mga kapatid ni Abazi. Na until now, hindi ko gusto. Pero mabait siya sa mga bata. Ako, every time na magkakaroon ng chance na mag-meet kami sa farm, sa bahay nila Abazi, nag-greet lang ako tapos hindi na ako nakikipag-usap sa kanya. Unless makipag-usap siya sa akin ha, or pag may gusto siyang itanong, sasagot ako, ganyan. Pero compared sa ibang mga siblings ni Abazi, mailap ako sa kanya. Kasi noon hanggang ngayon, iba siyang tumingin sa akin. Parang lagi niya akong sinusuri. Tapos, pag may mga family gatherings and mamimit niya ako, hindi compliments yung naririnig ko sa kanya. More on criticism sa hairstyle ko, sa fashion ko, lahat as in. Sa katawan ko. Parang wala siya magandang sinasabi. She's always trying na i-sugarcoat. Pero ang dating talaga is nega. There was a time na nagpagupit ako ng maiksi talaga. Kasi wala akong time na mag-ayos ng buhok. So, I decided na mega short hair. Tapos, umattend kami ng parang exhibit ng isa sa mga lolo ni Alex. Nakita niya na sobrang iksi ng buhok ko. Tapos,
nagpalda ako ng maiksi, naka-heels, ganyan. Ang sabi niya, parang masyado naman maiksi ang buhok mo. Tapos yung palda mo. Sabi niya, hindi ka ba mahihirapang maghabol niyan kay Ina tsaka kay Ijun? So, nag-smile lang ako. Tapos, nagpa-color ako ng hair. Bigla siyang bumisita sa bahay nila, Abu G. Sabi niya, parang masyado namang makulay ang buhok mo. Okay lang ba sa asawa mo yung ganyang color ng buhok? So, nag-smile lang din ako. Alam niyo yung nagpapasalamat ako na hindi siya yung naging biyanan ko. Kasi alam niyo, si Omoni, wala talaga siyang mga ganung comments sa akin. Si Abu G lang, ayaw niya yung tattered jeans. Yun lang. Tapos meron na naman. Nagkita na naman kami sa farm. Nakita niya na naka-gel nail ako. Sabi niya, hindi ba mahal ang magpa-gel nail? Hindi ka ba nanghihinayang sa pera? Ganyan. Alam niyo ba si Omoni ang sumagot? May pera naman siya, masipag niya magtrabaho. Gusto niya may kulay yung daliri niya so okay lang. Siyempre, sobrang nagpasalamat ako kay Omoni nun sa loob-loob ko. Tapos yung pagba-vlog ko din, may sinabi din siya nun. That time, may dala akong camera. Sabi niya, para saan yan? So, sabi ni Alex, nagba-vlog siya. Check niyo yung YouTube channel ng wife ko. So, hindi ko naman siya sinasama sa vlog ko that day. Ayoko nga sa kanya and ayaw din naman niya sa akin. So, the feeling is mutual. So, sabi niya nun, di ba may invade ang privacy niyo niyan, yung mga bata? Parang hindi maganda yung idea na pinapakita mo yung buhay mo dito sa Korea. Hindi yan safe, sabi niya. So, si Alex naman, that day, to the rescue. Sabi niya, alam naman ng wife ko kung ano lang yung isi-share sa vlogs. Kaya, okay lang. Tapos, sabi ni Omoni, naku, yan? Nag-earn na siya sa YouTube niya. Sabi niya, talaga ba? Magkano naman? Hindi ko nga sinabi sa kanya. Magkano? Alam ni Omoni na hindi ko talaga bet yung kapatid na Abu G na yun. Alam din ni Alex. So, sabi ni Alex, you don't have to stress yourself kasi ang family lang namin dito sa Korea, si Abu G, Omoni, yung sister-in-law ko, and kaming apat. So, yung mga siblings ni Abu G, hindi na sila part ng family. So, I don't have to be bothered sa presence nila. Sabi ko kasi, iba tumingin eh. Tsaka, ramdam na ramdam ko na mabigat sa akin yung dugo eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, siya yung nagreto ng Koreana para kay Alex. So, siya yung tita ni Alex na nag-arrange ng date with a Korean girl and Alex. So, in short, may nireto siyang Koreana sa pamangkin niya, pero tinurn down ng pamangkin niya. So, napahiya siya dun sa family nung Koreana. Kasi naman, pinilit niya si Alex. Sinabi na nga ni Alex na meron na siyang girlfriend. Sabi niya, i-meet mo lang kasi na-set ko na. Oh. So, out of respect, nakipag-date si Alex. Alam ko yan kasi sinabi ni Alex. Nagselos ba ako? Syempre naman, no? Koreana yung kalabang ko, eh. Tapos that time, LDR na kami ni Alex. Syempre, ako bahagyang kinabahan. Yung confidence ko, bahagyang nabawasan. Na-relieve na lang ako nung sinabi ni Alex na, sinabi ko dun sa kadate ko na meron na akong girlfriend and seryoso ako sa kanya. Isa siyang Filipina, ganyan. Magkahiwalay lang kami ngayon kasi ang work niya nasa Philippines and ang work ko nasa Korea. So, naging honest si Alex dun sa kadate niya na kinagahalit nung tita niya. Kasi nga, napahiya yung tita niya dun sa pamilya. So, sinabi nung tita niya, sana naman nakipag-date ka pa ng ilang beses bago ka nag-decide na mag-no. Ganyan. Isang beses mo pa lang na-meet.
So, that's the reason why merong family member na hindi ako gusto and hindi ko rin gusto. Anong lesson na pwede kong i-share sa inyo? Pag hindi tayo gusto ng isang tao, huwag nyo na ipilit. Lalo na hindi naman importante sa buhay nyo. Hindi. Pero, syempre, kung kapamilya, huwag tanggalin yung respeto. So, nandun pa rin yung respeto ko kasi nag-greet pa rin ako every time na mamimit ko. And, hindi ako nagsasalita ng kahit na anong negative about her or about her family, ganyan. Hinahayaan ko lang siya na magsalita as in dead man na lang until napagod na siya na i-criticize ako. So, another lesson na pwede kong i-share sa inyo, hayaan nyo lang. Huwag kayong magre-react ng negative kasi hindi nyo makokontrol yung iniisip or sinasabi ng ibang tao. Ang pwede nyong makontrol is yung sarili nyo. Pwede nyong makontrol kung paano kayo mag-react. Yung choice nyo na i-ignore or patulan. Nasa sa inyo yon. Or hahayaan nyo ba na ma-stress kayo dahil sa isang tao? Hindi naman worth it, 'di ba? Kung babasagin lang ang peace of mind nyo and sisirain ang confidence nyo. So, i-ignore nyo yung mga ganong tao. Ayan. 짱 예쁜데? Oo, maganda yan. Is that new? Ah! 아빠가 준 Oh, yung gift ni Apa kasi very good ka sa exams. Ayan. 근데 얘 말고 Alex is home, by the way. Hi, my love. Hi. 엄마 근데 얘 머리가 겁나 뾰족해. 진짜 Wait, let me feel it. Ouch! 아니, 진짜 따가워. 알았어. 너무 귀여워. Do you like it? 응. 짠. Okay. Back to my story. Lastly, you have to accept the reality na hindi lahat ng tao, kaibigan, co-worker, family, magugustuhan tayo. Kahit hindi tayo gusto, let's keep yung respect and yung maayos na pakikisama. So what I do, I used yung mga criticisms niya para i-improve yung sarili ko, para ayusin yung relationship ko with my husband. Patunayan na kahit Pinay ako, and ako yung pinili ni Alex, maayos yung married life namin, maayos yung pamilya na binuo namin ni Alex. And pinatunayan ko na ako ang nagwagi. Pinatunayan ko na deserving ako sa love ng asawa ko. Deserving ako na maging family member ng Sheen family. Diba? So, may mga side comments pa ba siya lately? Wala na. Tahimik na siya kasi napagod na din siya sa totoo lang. Wala na siyang masabi sa akin. Ni minsan ba pinatulan ko? Hindi. Pero alam nyo, kapag kaming dalawa lang ni Alex, sabi ko sa susunod, papatulan ko na yan. Marunong na ako mag-Korean. Ginagawa ko ba? Hindi. You know why? Kasi, palagi kong kinoconsider yung mga biyanan ko, lalong-lalo na si Abodzi, kasi nga kapatid niya. So, yung respect ko kay Abodzi, nandun, na ine-extend ko sa mga kapatid niya. The rest of, Abodzi's siblings, sobrang close ko. Sobrang ayos ng treatment nila sa akin. Yun. Anyway, wait lang. Kailangan ko nang balikan ang kimchi stew. Okay. Lagay ako ng tuna. Nagkulang na yung sabaw. Wait lang. Lagay tayo ng konting garlic. Tofu. Green chili peppers. Okay. Luto na ang kimchi stew. Painit ko yung mga natirang ulam. Okay. May natira pang adobo. May natira ding pork.
This is our dinner. Kimchi stew, adobo, sinarsahang baboy, yan, side dishes. Our typical dinner. Yan. Let's eat, everyone. Bye-bye. Nag-iisip si Ina kung ano yung birthday gift na ibibigay niya sa brother niya. Gusto niyang bumili ng figure for Ijun this weekend. Ang dessert namin ay fruits. Share ko lang sa inyo. Si Abuzi nagpalit ng cellphone niya. Tapos, sinesearch niya ako sa YouTube. Alam niyo ba? Ang search niya. Hindi Pinay Mami. Nakalimutan niya kasi yung name ng channel ko. Nabasa ko. Sinesearch niya Tonet. Ang cute-cute ni Abuji. Ilang beses niyang tinype in Korean yung Tonet. Iba-iba spelling. Hindi niya ako ma-search. Sabi niya, hanapin mo nga yung YouTube mo, hindi kita mahanap. Tapos sabi, ang haba kasi ng pangalan mo sa YouTube. Search ako ng search ng pangalan mo. May shine mask ka. Ay, nag-gift ako. Wow, ang dami naman gift. Thank you, thank you. Oy! Wow! Ay, nice naman ang towel. White towel. Oh! Oy, thank you. Okay, another gift. Oh, what is this? Toothpaste and toothbrush set. Toothpaste and toothbrush set. Wow, nice naman. Ay, ang cute, oh. Oh, 여행 패키지야. Oh, yes. Ay, thank you. No more? What is this? Oh! Tissue! More? Wow, ang dami. Toothbrush sterilizer. Wow. More? Hindi. Nakuha to ni Alex sa pinuntahan niyang exhibit. Oh. Lahat to freebies ng exhibit. Thank you. Nag-dinner na si Ijun. Hindi ko na nakuha na ng video kasi I was washing. Nakain siya ng cheesecake. How are you, my Tukimok? Ay! Handsome siya! Ay! How are you, my handsome other? Pagod na? Okay. You say bye-bye na. What's this again? Smile, Rhea? You show to netizens your smile. Smile daw yan, smile. Pumarohan ka.